Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si Revilla, ito, pag-usapan natin to. Si Revilla, nag-file din si Revilla ng motion para payagan siya na makabisita, makapunta sa sa makadalaw sa pamilya kasi namatay yung kapatid. Jojo yata, yung Jojo Bautista. Namatay yung kapatid ni Bong Revilla, nag-motion siya for law, dalaw, kumbaga dalaw. Pero hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan. Medyo rin talaga ang itong third division na to. Itong third division na ito yung division ng Sandigan Bayan na humahawak ng kaso ni Bong Revilla. Ito rin yung division na humahawak ng kaso nila Marcoleta sa plunder. Kaya medyo mabigat mga kabunyog, mga kababayan, matindi pala talaga itong si Associate Justice Carl Miranda. May motion pa yan, may petition yan si Bong Revilla na makapagpiyansa, hindi pa nadidesisyonan. Hindi pa nadidesisyonan. Kaya lang medyo mahihirapan yata si Bong Revilla dyan sa petition for bail niya na yan. Mahihirapan. Kasi mabibigat ang mga testigo laban sa kanya dito kay Bong Revilla. Kaya nga siguro hindi pinayagan na makadalaw dun sa burol ng kapatid. Kasi mabigat ang ebidensya laban kay Bong Revilla. Yung nagpetition for bail pero hanggang ngayon hindi pa nadidesisyonan. Kaya lang ang problema diyan kay Bong Revilla, ang na-file pa lang ng kaso kay Bong Revilla ay yung graft sa malversation. Yung graft, bailable yun. Nagpiyansa nga siya doon Pero yung malversation, non-bailable kasi malaki yung amount na involved. Kaya siya. Pero mayroon pa siyang nakapending sa ombudsman na plunder din. May nakapending pa siyang kasong plunder sa ombudsman. Hindi pa na ipa-file sa Sandigan Bayan. Kaya sa totoo lang, malaki ang problema ni Bong Revilla. Kasi lalabas, 3 na ang kaso niya. Ang una, yung graft, bailable yun, nakapiyansa na siya doon Yung malversation, nakakulong siya doon, non-bailable yun kasi malaki ang amount. Nagpipetition for bail siya doon. Wala pang desisyon. Pero kahit mag-grant yung petition for bail niya sa malversation, mayroon pang nakapending sa ombudsman, ready na yan for filing Plunder. Plunder, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya wala na. Wala na. Talagang magsasama na sila ni Jinggoy Estrada ng matagal sa kulungan. Ito, mga kabunyog, mga kababayan? Si Bong Revilla yan. Itong third division. Matibay ang paninindigan ng justices dito. Sabi ni Associate Justice Carl Miranda, malaking mga politiko ang involved dito. At iniisip lagi, may politika sa kasong ito. Sabi niya, kung may politika man dyan, sila sa Sandigan Bayan, hindi pa i-impluwensya sa politika. Yun, matindi, Kaya si Bong Revilla, mahihirapan yan, mga kabunyog. Hindi pinayagan na makadalaw sa burol ng kapatid, may petition for bail, hindi pa nagagrant, at kahit pa mag-grant yung petition for bail, sa malversation yun, ay mayroon pang plunder, hindi pa yun na isasampa ang kaso, pero tapos na yung preliminary investigation. yan, mga kabunyog. Kaya talagang matatagalan ang pagsasama nila. Si Lilio Sorio, shoutout sa inyo dyan sa Washington State. Kay Ador Umbao Manzanero, kay Gold Roger, kay Mark Rivera, Dirial. So,
mga kabunyog, ang nakikita natin ngayon talagang sunod-sunod yung mga nakukulong, mabuti naman 'yan para makakita naman tayo ng hustisya. Ang tagal nang nauuhaw ang sambayan ng Pilipino sa hustisya. Di ba? Mga kabunyog, ang lagi na lang na nakikita natin ng mga nakukulong ay ang mga mahihirap. Pero sa pagkakataong ito, sunod-sunod na mga nakakasuhan, hindi kahit sila siguro hindi nila inaasahan, Hindi nila inaasahan. Hindi inaasahan ni Jinggoy, hindi inaasahan ni Marcoleta, hindi inaasahan ni Mike Defensor. Akala kasi nila malulusutan nila. Siya nga pala, si Kabunyog Romeo Duhay Lungsod ng Mandawi City, Cebu. Yan, talagang si Kabunyog Romeo Duhay Lungsod, yan, napaka-avid na follower natin yan. Salamat sa regular na pakikinig sa aking mga talakayan. Kabunyog Romeo Duhay Lungsod ng Mandawi, Cebu City. Ayan, so ito, mga kabunyog, mga kababayan, maganda itong development na ito. Talagang ang Sandigan Bayan ay nakikisabay. Mabuti naman. Matapang ang ombudsman, matapang ang Sandigan Bayan, yan ang kailangan ng ating bayan. Di ba, Kabunyog Joe Abbas? Yan ang kailangan ng ating bayan. Ombudsman na matapang, hindi katulad nung ni Samuel Martires noon, Sandigan Bayan na matapang, yun. Kasi kung iba-iba itong itong chair ng third division, baka matakot kay Marcoleta kasi ma-impluwensya yan. Alam naman natin na kabilang sa isang ma-impluwensyang sekta ng relihiyon yan si Marcoleta, pero hindi. Sabi ng chair ng third division, hindi kami papa-impluwensya. Sabi niya, tumitingin lang daw sila sa batas at sa ebidensya. Salamat naman. Kagalang-galang, karispe-respeto ang Sandigan Bayan, lalo na itong third division. Kasi ito ang may hawak ng kaso ni Bong Revilla, ni hindi nga pinayagan si Bong Revillang dumalaw kahit sa burol ng kanyang kapatid. Oo nga naman, bakit naman gagawing special si Revilla? Yung mga mahihirap nating kababayan na nakukulong, may namamatay din sa kanilang pamilya, hindi rin sila pinapayagang makadalaw. Hindi rin sila pinapayagang maka-attend sa burol. So, ito? Kaya tama lang. The law should apply. The law should apply equally to all or none at all, di ba? Pantay-pantay na pagtrato sa batas, 'yun. Ang napakagandang tingnan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.